in Firenze. Bumiyahe siya from Roma to Firenze ng 9 hours. Pagdating doon, sabi niya, Pastor, nandito na po kami. So kami nagkita at kinabukasan, linggo, kami bumaybay at bumiyahe ni na Ellen, ni si Sofio, ni Didit, pumunta sa Bologna. Malayo rin. Pagdating Bologna, sabi namin, ate, andito na kami sa laging bus station area, laging doon. Kaya pag hindi mo alam, talagang maliligaw ka. Pagdating doon, nandito na kami, naglakad kami. Sabi niya, dito lang, Pastor, huwag na tayong sumakay ng bus, ng taxi, kasi mahal pa eh. Di lakad kami. Anak ng kamote, parang din hanggang doon sa Terminal 3. Kaya ikot, pero okay lang dahil yun ang goal ko kay Ellen, maglakad eh. Di lakad. Every day, mga 10 to 15,000 steps. Ganon ha? Pagdating doon, di nakita namin. Andun kami, kaunti lang ang tao, di lumapit yung pastor. Bunga hoko ni Ate Remy. Si Remedios Claridad, yung first 20 years niya, nagkaasawa siya. Kinuwento niya eh. First 20 niya, nagkaasawa siya. Sabi niya, ano mapapala ko ng aking napangasawa? Ay isang simpleng tao ng taga-Bangka lang. Then the next 20 years ko, sabi niya ganon, ako'y naligtas na, nakakilala sa Panginoon. At nung 40 na ako, 20 years, ako'y nagpunta na sa Europe. Nagtago pa yan. Okay? The next 20 years ko, at ngayon, sabi niya ngayon, 80 years old na ako. Pag tinignan mo siya, wala siyang kakayahang ganon. Pero pag pinakikilala ko, siya ho ang nagdala sa akin sa Panginoon. Siya ho ang makulit na nagyaya. Makulit na nagpunta at sabi, pumaten ka. Una kong attend sa Bible Baptist Church. Hindi pa Bible Baptist, Redeem pa. Redeem Baptist Church. Doon sa may Villanueva. Kaliit ng simbahan. 20 ang member. Okay? Tapos ang speaker ay si Pastor Macido. Parang si Ben David yun. Hindi nyo kilala si Ben David. Ang kilala nyo si Coco Martin. Pag sinasabi ko sa inyo! Ganoon, talagang. Sabi ko kay Edwin, yung aking best friend, tol, parang tayo lang ang pinatatamaan ito eh. Bakit? Tayo lang naman ang pinatayo kaninang bisita eh. Ba't hindi mo tagapin ang Panginoon? Sa impyerno ka pupunta! Tinatakot pa tayo. Huwag na tayong bumalik dito ha. Mas mahaba pa yung imbitasyon kaysa sa preaching. Sabi ko, tol, taas na natin ang kamay natin. Tinaas namin pareho. Tumigil! Kinausap, sabi ko sa iyo, tayo nang tinatira dito. Huwag na tayong bumalik ha. Hindi na kami bumalik. Kinaling Sabaduhan, nagpunta si Pastor Macido. Tumakas ako. Abay, pambira si ate. Bumalik ka! Tumakas na nga ako eh. Hindi ko pwedeng umaten sa inyo. Kasi ako po ay nag-aral sa Malate Catholic School. Sumagot yung Pastor Macido. Doon din ako graduate. Doon kami lahat. Ay, kamuting buhay to. Hindi na kami bumalik. Until na yung church, pang 28 lipa. Doon na sa Bangkal. At yun na yung simula. Doon din ako bumagsak. Doon din ako natuto. Hanggang sa ako ay nagsuko ng buhay noong 87 at naging pastor noong 1996. Kanya sabi ko nga, nung kinukwento ko, 1996, sometime in March, Ate Remy came and she said, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa iyo. Bakit naman? Kung Pastor Sauko, Brother Joey, sabi ko, kung saan ka masaya. Walang masagan ng trip. Okay lang yan. Kung saan kampante. Sige na nga, Pastor Sauko na lang. Bakit ho ba? Then meron siyang hinugot na sobre. Ano ho ito? Offering ko na inipon. Di binilang ko, $3,500. 96, sabi ko, ate, ako'y wala pang 1 taong pastor. Ikaw, no, offering ko yun. Ikaw na pastor ko. Hindi, bibigay ko na. Okay ka lang. Tinawag ko yung staff sa
sa finance. Sabi ko, may binigay na offering sa atin. Ilista ninyo. Yun na naging binhi ng ating tinatawag na building fund. Noong 96. Kanya noong 97, nagsimula tayo mag-building, kasama yung ating first fund na 600,000 plus 300,000 na building fund, 900,000, natayo ito. Doon na simula. Then, pagpunta ko ng Italia noong 4 years ago, naalala ni Ate Didit yun, tsaka ni Sofio, ang unang pinuntahan naming church sa Roma, ang pastor yung Julian. Sabi ng Julian, Pastor Joey, yung nanay mo, pakilala ko sa kanya nanay ko eh. Pinakain ako ng birthday. Anong nangyari? May handaan. Pagkatapos, ayun, winitnessan ako. Ngayon, pastor na ako. 4 years after, yung Pastor Virgilio Ramos, yung pinuntahan namin sa Bologna, the same story. Nagbibigay ng gospel tracts. Yun lang sila. Bigay ng gospel tract, Yaya, Puntarini. Ngayon, pastor rin. Ang tanong ko sa iyo, Ere, fitted kaya si Ate Remy doon sa sinabi sa verse number 8? Ano sabi ng John 15:8? Okay? And herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall ye be my disciples. Maluluwalhati ang Diyos sa lahat. Pag umawit ka, tumugtog ka, umattend ka, nagbasa ka ng Bible, mag-glorify. Pag tama ang decision mo. Kanina, lumapit si Teniente Janra, Pastor, meron sana akong sasabihin sa iyo, marami. Sige, ito lang. May binanggit lang siya, sabi ko sa kanya, ito lang yan, bla bla bla. Nag-pray kami. Okay? Kasi gusto ko, bawat hakbang ko, alam nyo, gagawin natin yan. Sige lang. You see? Hindi ito sa relasyon, kundi sa, meron siyang gustong tignan. Sabi ko, tignan natin to. Basta ito lang yan, ha. Bawat hakbang, ito gawin mo ako. Yan di ginawa ko dati. Ito. At nung makita ko na ganire, sabi ko, ito gagawin ko. We prayed. Pero alam mo, hindi siya naging magaling kasi siya ay SAF. Special Action Force. Hindi siya magaling kasi siya ay teniente na magiging kapitana at 25. Kanina may kausap ako, sabi ko sa kanya, alam niyo ho, kako ma'am, mahigpit po ako. Sabi ko sa nanay ni Claire, mahigpit din po ako. Sabi ko kay John Rapp noon, huwag ka man liligaw ha, ng iga 25. Ay nako pastor, mabutin lang, sabi nung nanay. Na 25 sila, magkita sila ni Claire. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. Hindi ho pa po obrarin yan. Okay? Hindi, nakakatuwa. Pero hindi yun ang gusto kong makita nyo. Hindi yung siya ay top 2 sa PNPA. Wala yun. Sabi mo, top 2 ka. Nakatanggap ka ng relo galing kay VP Sara. Ikaw ay pinarangal. Hindi yun ang kasiyahan niya. Ang kaya natutuwa ko sa hikaing Ire, bago siya graduate, dinala niya yung mga kaklase niya at binautismuhan tini. At nung dumalaw kami sa PNPA, kasama ko si Kong Abante na doon kami at pinapasok kami ni General Noble doon sa PNPA, doon sa mismong barracks, ang napasukan namin nakalagay. Kinabi ko, nakita mo to? Bakit? Ano nakalagay? Police Cadet John Rapp Desiderio. Ba'y pagpunta ko sa kamay ang naroon ni Bible. Tapos binaptize. May isang pastor sa Tagudin, Ilocos Sur. Nagtataka yung mga pastor nung ako'y nasa La Union. Sabi niya, bakit close kayo? Tanungin mo siya. Masungit yan ba't kayo nilalapitan at kinakausap? Tanungin mo siya. Kayo mag-uusap, hindi ako. Bakit makaklose ka kay Pastor Sauko? Ba't hindi ako magiging close? Yung member niya, na-assign sa Tagudin, tapat ng church namin yung kanilang istasyon. Anong ginawa? Di lahat ng kanyang tauhan pina-attend. Sabi ng pastor, ang tagal ko nang gusto magkaroon ng Bible study sa mga pulis. Hindi ako yung palang member lang ni Pastor Sauko. Every Sunday, dumadalo yung mga pulis. Di sabi niya, hindi ako pinapayagan kasi may hawak daw yung Metodista. Hindi siya makapasok sa swim or whatever. Sabi niya ngayon, member lang pala ni Pastor Sauko. Pero pagka magsisema kanya, sabi ko sa kanya na-monitor mo yung mga tao mo. Yung iba natin mga member na sa Ilocos Sur, Ilocos Norte naman, nandoon naman, umattend. Sa Osana.
Ito namang isa, nandoon yung bunga rin niya, na nandoon naman sa Oriental Mindoro, ganun din ang ginagawa. Tanong ko sa iyo, are you bearing fruit? Okay? Life is your most precious possession. Hindi yung karangalang nakuhumot, nakasabit sa dibdib, sa dingding, sa lahat. No, no. Okay yan. Pero kung sinayang naman natin sa kahabol ng mawawalang mga katangian, sayang naman. Sayang. Life should not be taken for granted. Minsan ka lang dadaan dito, don't take it for granted. Minsan ka lang mabubuhay. Minsan ka lang magiging elementary, high school, senior high, college, minsan lang. Huwag yung ang galing mo, faithful ka nung bata ka, sa Sunday school ka, elementary, high school. Nung mag-college, hindi ka na makita. Nung magtrabaho, hindi ka na makita. Nung napagalitan ka na, hindi ka na makita. Nung hindi ka napuri, hindi ka na nakita. Huwag mong hanapin din dito. You see? Dito mo hanapin. Hindi ako ang pinakapaborito ni Pastor Fajardo. Ang pinakapaborito ni Pastor Fajardo, Dong Lo, Tony Villesa, Tony Ochoa, Bert Villota, not me. And I don't mind it. Dito ko hahanapin. Dito. Right now, I ask you, check yourself. Are you wasting your life? Are you spending your life? Or are you investing your life? Huwag na yung bata ka pa, sinayang mo na, ginugol mo na, dapat ini-invest mo na. Pinapagamit mo na. It is you who will determine which course to follow. Will you waste your life? Will you spend your life? Or will you invest your life? Ikaw ang pipili. Gusto kong sabihin sa iyo, pag naligtas ka, target ka ng dyablo. Okay? Ano sabi ng John 10:10? Ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, pumatay, manira. Listen, meron ka bang nakitang nagnanakaw, ang nanakawin ay basura? Hindi. Ang kanyang pagnanasaan at sisiraan, wawasakin, yung may halaga. Kanya kung nararamdaman mo yung atake ng dyablo, pag nararamdaman mo yung tinatawag na struggle, okay? Pag iinteresan ka, guguluhin ka, wawasakin ka, mag-aaway kayo sa family, sasabihin ng nanay, wala kang kwenta, simula nung umatin ka dyan, wala ka ng panahon, ito ginagawa mo. Natural yan, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito hindi para magbigay ng kapayapaan, kundi ng paghihiwaan, ng pagkakagalit ng magulang at ng anak. Bakit? Kasi yung isa nagpapatuloy, yung isa hindi. Tingnan mo na hindi ka maintindihan, pero hindi dahilan yan para lapastangan mo si nanay at si tatay. Okay? Ang nanay ko noon, di ba kinukwento ko sa inyo? Oh. Wala nang pinadadala, nasa Baguio siya, tapos nung ako'y nagsimba, sabi ni Pastor Fajardo, 1983, ikaw ba'y may problema? Okay na po ako. Kasi nabanaag kita Wala ho, nag-forward na po ako. Tsaka hindi ko sinabi sa kanya, 10 piso lang ang pera ko. At yung 10 piso yun, hinati ko, Lord. 5 piso sa'yo, 5 piso sa akin. Yung 5 piso, pamasahe ko papunta ng Tigen plant sa Ermita, sa likod ng Adamson, kasi nasa Napocorocot nagtatrabaho, at yung pamasahe lang at yung baon, makikikain na ako sa mga kasamahan ko sa Napocor. At pagkatapos, bibigay ko ng baon yung mga kapatid ko, dahil doon pa si Gay at si Bernie. Si Jenny, pinamigay. Oh. Okay na yun. Di sabi ko kasi, pumarinin ako dito sa Victory Liner. Wala akong agam-agam, walang tekton, walang cellphone. Ang meron lang doon, itim na telepono, hello party line, yun lang. Ang aming tugtugan noon, jukebox. Oh, at walang Spotify, yun, Spotify, wala yan. Doon lahat. At ang research namin, National Library. Oh, doon kami pupunta, makikipagsiksikan ka. Bawat isang pahina, ngayong pambira, lahat na ng access nasa inyo, tapos bagsak ka pa. Kakainis ka. Tapos lalagay pa, copied by AI.
Hindi mo lang binura. Pagdating down, sabi ko doon sa dispatcher, meron hubang mga pinadadala rito galing Baguio ay doon ka pumunta. Pagpunta ka doon, meron bang bagahe para kay Joey Sauco o Jose Francisco? Ay doon meron. Meron po, meron. Nakita ko nga, sabi ko sa inyo. Malit lang ng konti rin pero nakabalot ng kulay green. Di binuksan ko. Pagbukas ko ng aklat pala, nakalagay, religion is a big business. Pambira talaga tong nanay ko. Lakas mang asar Pero hindi ko inaway. Hindi ko siya masisisi. Bakit? Kasi ang gusto niya makita, tama ba ang desisyon ko? Okay? Pagbukat ko, may nakita akong 50 pesos. Sabi ko, pambira, Lord, sorry. I'm sorry. Hinati ko, dapat pala tinodo ko na yung taya. 10 piso para tama, 100. Kasi yun ang nasa utak ko dahil gambling lord kami. Gambling lord ng tatay ko, Andre. So yun ang nasa usap ko. Dapat pala tinodo ko na, hinati ko pa. 50 lang kanya. Simula nung 83 hanggang ngayon, nagsimula ako maging cheerful giver kung ano meron ako. Kanya hindi ko na inintindi yun. Nagalit pa nanay ko nung 87, nung ako'y nag-full time. Yan lang ang nagtatrabaho, tapos siya nag-resign. Tapos ito, talagang inaway si pastor. Nanindigan ako. Ngayon, 39 years. I have been in the church for 43. I am 62 years old and I was exposed to the gospel when I was 19 years old. 43 years ago. Sabi nung nanay ko, you're the best thing that ever happened to me. Kung hindi ko pa nasasabi sa iyo, I am your number 1 fan. I would like you to see that I am so happy. Hindi ko alam kung ano tatawag ko sa iyo, kung pastor, anak, or what. She died happy. Bakit? Nanindigan ako. Hindi ko hinanap yung halaga ko din Hindi ako pwede maging kaling ng mga pinsan ko, ng mga tropa. Hindi ako kasing galing ni na Tony Belleza, ni na Donglo, ni na Bert Villota. Hindi ako kasing galing ni na Edgy. No. Iba yon. Pero dito ko hinanap ang halaga ko. Who I am before God. And right now, I'm so thankful for 43 years, I am what I am. Hindi ako naghanap ng validation sa iba. Gusto kong maintindihan mo. The thief. Sino yung thief? Sino yung magnanakaw? Okay? Of course, si Satan yan. Yung kaaway ng Diyos at ng mabuti. Okay? Pag gumagawa ka ng mabuti, uupakan ka niyan. Pagkakampi ka ng Diyos, uupakan ka niyan. Tama? Kanya kung halimbawa, sinasabi mong save ka, tapos hindi ka inuupakan ng Diablo, baka hindi ka kaaway, baka kampi mo rin siya. Kasi bakit? Baka ikaw yung kanyang inimplant na ang tawag doon? Spy. You see? The thief always has assistance from people and circumstances. Okay? Kanya, aasarin ka niyan. A man is robbed of life because of impatience. Yung lagi ka nagmamadali, dapat may syota na ako. Nasabi mo yun, ninyo? Nabanggit mo na ba yun? Dapat at this age may syota na ako. Ipasa mo muna lahat ng exam mo. Okay? Wala ka dapat wala ka dapat failing grades. Okay? Ikaw, Wayne, nasabi mo na ba yan? Dapat meron na akong ka-MU. Alam mo yung MU? Ha? Mag-un. Dapat hindi muna yan. Okay? Kanya natapahamak tayo kasi nagiging patient tayo. Gusto nating yumaman, gusto nating, Ayan si Bedidit at si Fio, nakita nila, I never bought anything. Imagine na, doon ka, sa Duomo, yun ang sentro. Pinakamarami, meron doong circle na umikot ka ng 3 beses, yayaman ka daw. Sabi na, umikot ka, mahihilo ko doon. Naroroon yung tinatawag na unang-unang outlet ng Prada na itinayo noong 1913. Humanga ako, tinignan ko yung, sabi ko, Pio, ito yung Loro Piana. Tinignan niya, pampira, ganda. Si Didi tinignan niya. Pag tinignan yung presyo, 1,100 euro. E di, 72 yun. Tumingin sila. Pastor, hindi nasagot si Harriet at saka si Hamed. Bakit? Nagpapabili ng anong tawag doon? Golden Goose? Golden Goose ka ba yun? Oh.
Nung makita yung presyo kung saan ang gold. Kasi doon sa Italy, tuturo mo kung ano, gagawin nila sa harap mo. Anong design? Tatahiin! Ganun kaganda! Nung makita yung presyo, sabi ni Damed, Pastor, wala kaming budget. Pag sa sapatos ng asawa niya, walang budget. Pag sa bisikleta, pag sa baril, sa kotse may budget. Nak, thank you sa patience mo ha. No. Meron silang priority kasi. See? Pero nandun eh. Na-attract ba ako? Humanga ako, nakita ko lahat, everything. You see? Meron silang kasabihan, we are Italians, therefore we must be beautiful. Di sabi ko, feeling ko, hindi ako beautiful, hindi ako Italiano eh. Si Dante, Italiano. Italian yan eh, Italiano yan eh. Si Dante. Ita ang tatay. Ilocano ang nanay. Kanya Italiano. No. You see? Kapos ka. Will you be attracted? Magmamadali ka? Nah. Wag. A lot of people jumps the gun only to find out na yung baril nakatutok sa kanya. Another person is robbed of abundant life. Bakit? Because of selfish indulgence. Pagkain, sleep, sex, alcohol, you name it. Pagdating niya ng pag 30 na yan, laos na yan. Bakit? Inubos ang oras sa bisyo. Wala akong nakitang namuhay sa bisyo sa alak, babae, sugal. ABS, alak, babae, sugal. Na pagdating ng 30, 40, masaya. Wala. There are many thieves, mga minamahal, that would like to keep you from enjoying your Christ-abundant life. Tapos titignan mo sa kalipas, ang makikita mo, memories of past failures. Di ba? Kanya ngayon may pangambakan, ako, ito yung linyahan ko dati, tapos ito yung anak ko, ito rin gagawin. Diyan na ako nagkamali! Tumigil ka! Wala! Past failures. Ano pa? Fear of the future. Ano pa? Yung feeling na hindi ka importante. Bakit nung may trabaho ko? Ba't nung may kinikita ako? Ang daming lumalapit. Ngayon, wala na. Ay, pakiramdam mo, nobody cares. Mga away ka ngayon sa Facebook. Akala mo, ha? Ikaw ang tinutukoy ko. Babasahin mo to pagka hindi ka tumigil. How tragic going through life and not really living. Are you just reacting to situations? Or are you responding? Pag may narinig kang nanguntsaw, pag may nakita kang hindi maganda, nagre-react ka ba o nagre-respond? Pag nakitang nag-react, may nabalitaan lang, naku, hysterical na. Kanya sabi ko nga sa inyo, nung Monday, tinest kami lahat. Na-delay ang flight ko. You see? Dapat EN, bla bla bla. Akala ko kasi Lufthansa ang sasakyan ko. Sabi ni Didit, dapat kasi Pastor, tumawag ka sa akin para makinatid. Sabi ko, nakita ko naman na sa gate 23 kami. Yung pala naman Air Domini. Hindi pala Lufthansa. So naiwang kami. Di okay na. Sabi ko, okay na yan. Maganda to. Biri mo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, nasa airport kami. Ang pagkasarap nun. Di lahat na. Pagdating namin, 1:00 ng umaga, sa Centrale, bumaba kami ng sabi ko, natatanda mo ba? Pagbaba natin sa airport, sabi ko, dito tayo, bababa tayo sa baba, tapos lalakad tayo sa ilalim, tapos lalabas tayo ng station, tapos hahanap tayo ng bus. Sabi ko, baka, hindi, bahaya dito, bumayad kami, nilagay ko yung bagahe ko sa ilalim, sumakay kami ng bus, tapos bumiyahe ng almost, siguro mga 1 oras yun, dumating kami sa Centrale, wala pa yung sundo namin, tapos mamaya may naglalakad doon, kabayan, madaling araw na. Sabi ko, uuwi, naiwan ako ng flight. Sabi ko, ba't nalaman mong
Pilipino ako. Pango. Sabi nung, alam mo talaga pagkakabayan, pango eh. Sabi ko, saan ka galing? Nag-overtime, na-side din ako din eh. Di winitis ako, taga saan ka ba? Taga San Luis, Batangas. Ay siya! Yung aking susundo'y taga Nasugbu, Batangas. Ay ganun na, Gano'n ka katagal din eh? 25 years na. O di sige, naghintahan kami, mamayang konti. Alauna madaling araw, nagsosoul winning kami. Di ba maganda na naligaw ka na, nakapag-aakay ka pa ng kaluluwa? Hindi naligaw ka na, nang away ka pa. Naiwan ka na nga, tapos nagdamag, Sabi ko, madaling araw, mamayang konti, tumawag si Ronald. Pastor, nasan kayo? Andito sa may clock. O sige, pupunta na ako, iikot ako. Pagsakay namin, sabi niya, ganun talaga, Pastor. So binyahe kami, malayo pa. Mula Central hanggang doon sa tinira namin na nakalimutan ko yung lugar kasi parang doon, pagdating namin, sabi niya, Pastor, ito yung binigay sa atin at Didit, 58. Di papasok kami. Pagpasok sa 7th floor, pagdating namin, doon lahat. Pagdating doon, hindi mabuksan. 12:08 yung key card, hindi mabuksan. Yung pala, kinancel yung aming... Sabi ko, Ronald, di ba paano yan? Saan kami matutulog? Di sa inyo. O kaya sa kalye na lang. Di kami umupo sa may lobby. Sabi ko, Ronald, uwi ka na, may pasok ka pa bukas, okay na kami. Paano kayo? Safe na kami din eh. Sabi ni Marcoleta, safe ka di ba? Tayo. Di doon kami. Madaling araw, pag-ising namin ng umaga. You see? Andun na yung mga Italiano. Nandito ka, bla 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 bla. Wala pa sinadidit na biyahe pa. Mula Roma hanggang Firenze. At nung dumating, ayun. Yung pala naman, hindi niya na ipasa yung yung passport, ganun, bla 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 bla. Tapos kinancel. Di nakipag-usap na naman kami. Hanggang sa nakapasok sa loob. Ang tanong ko, sabi niya, wala nang siyan, basta mahalaga, masaya tayo. Nakatulog kami rin wala lang CR. Hahanap ka, sabi ko, may gym dito. Ngayon, may CR, doon tayo pumunta. Naki-CR kami sa gym, punta kami doon. Ang tanong, hahayaan mo ba yung ganong klaseng karanasan, nakawin ng kagalakan mo, kasi naiwan ka ng eroplano, kasi kinancel yung booking mo, Hindi. At least, nawala tayo din kung sa Pasay tayo nawala, ang tanga natin. Saka naiwan. Nag-Airbnb ako doon sa SM Residence. Hindi ko nakita, bobo talaga to si Joey, SM Residence na. Ba't naiwan ka? Akala ko kasi AirAsia, yung pala naman, ayun Kung dito nangyari ang tanga namin, hindi Hindi mo maiintindihan ang instruction. Bakit? Italiano. Comfort na lang namin sa katangahan namin yun. Okay na yan. Basta wag na. Bakit? Ang mahalaga din sabi ni Ellen, Dad, napapagod ka? Oo. At least napagod ka din sa Italia. Yung iba'y napapagod na ang katataas ng kamay doon sa Senado. Wala namang nangyayari. Paluhod-luhod pa. Ayos yan. Kung napagod ka, hiningal ka, nandito ko sa ibang bansa. Ayos lang yan. Ang tanong ko sa iyo, hinahayaan mo ba yung malilit na bagay? Nakaway yung kagalakan mo? Do you allow the fear of failure, the fear of future, the past failures dictate and rob you of your joy? Abundant life can be yours. Kahit simpleng tao lang tayo. Kahit hindi tayo top 2 na kagaya ni John Rapp or cum laude na kagaya ni Raimel o scholar na kagaya ni Rain. Marahil hindi tayo yung umalis ka na nga sa isang scholar, lumipat sa ibang school, scholar pa rin. Marahil hindi tayo kagaya ni Martina. Marahil meron tayong mga back subject, kagaya ko. Wala akong alam sa high school. At nung mapunta sa TUP, ano yung TUP? Totoong universidad ng pretty and pogi. At nung makita ko yung mga klase ko, puro mga salutatorian, valedictorian, ako'y bulok-tuktorian. Abay, nag-level up ako, hindi ko sila kaya. Dahil ako'y meron ng Panginoon, ako'y na-expose sa gospel, at yung nanay ko'y nagulat, nakagraduate ka?
Opo, na hindi ako pumunta sa principal, ay hindi po. Bakit? Ligtas na. Bay, nagulat kasi lahat ng sa high school ko, lahat siya umayos. Kakausapin ng registrar, mag-iinarte, na ito yung nagbantay panganay. Puro kasi nangulingan eh. Pag gano'n ang nanay mo, mananalo ka, pero walang alam din eh. You see? What and who am I? Ano ka at sino ka? Why am I here? Pag may nakikita ako mga batang lalaki, tinatawag ko sila, halika, who are you? I am. No, I'm asking you, who are you and what are you? Why, Pastor? Do you have a body of a boy and a man? Yes. Then you are what? A man. Good. You're a man. You don't allow your feelings to dictate you. You allow your design to tell you who you are. Ano ka? I'm a boy who will become a man. Good. You see? Doon ko pinalaki yung mga anak ko. Bakit? Dapat 5 anak ko eh. Jop, jep, jeep, jup, jup. Hindi kaya ni Ellen. 2 lang. Jop, jep lang. Oh. Pag everyday kinakausap, ano ka? I'm a boy who will become a man. That's good. Who are you and what you are? Who are you? You see? Kanya in-expose ko sila. Sa lahat ng mga, bakit? Hindi ako sigurado eh. What and who am I and why am I here? You must answer these questions correctly kung ang gusto mo, ang buhay mo magkaroon ng halaga at meaning para sa iyo. Kung hindi mo kayang sagutin, what are you, who are you, at ba't ka nandito, at di mo kayang sagutin yan, maliligaw ka. Napakaraming tao sa sanlibutan, nagogoyoin ka, bubuduling ka. Are you with me? Hindi ka mananalo. The man who calls a wrench a screwdriver, naalala mo? At yung screwdriver, ginamit para pamukpok, is heading for frustration and a failure. Pinalaki kami sa TUP, si Rene, sa mechanical ako sa electrical, you use the right tool. Hindi mo pwedeng gamitin yan din eh. Ayon lagi sa pagkakagamit ng tamang tool. Pagagalitan kami. Ibig mo pinatrain ka ng TUP tapos you will not use the right tool. Oh. The person who does not know who and what he is, mararanasan niya yung ganong klaseng frustration and failure. Ano ba ako, screwdriver o martilyo? It is identity crisis. Pag hindi mo alam kung sino ka, kung ano ka, ba't ka nandinin eh? Ito ang magte-threaten at dudurog ng tao sa ating sosyedad. Papasok. Dine, sa church natin, 2 lang ang CR. Male and female. Kahit iutos ng gobyerno yan, male and female ang CR dito. Okay? Pero pag maglagay ako dyan ng CR, at merong isang lalaki na feeling niya, babae siya, pupuntaan na doon ng abo ko, ay gugulpihin kita. Si Sulet, susungal-ngaling ko ang uso mo. Doon ka. Okay? Kung pinotektahan ko si Jeff at saka si Jeff, I'll protect my grandson and my granddaughter. Okay? And I'm gonna fight for them. The Christian need not have an identity crisis. Hindi tayo dapat maghanap ng ating sarili din eh. Dito tayo. Jesus tells us who we are and why we are here. Ano sabi ng Bible? We are the branches and He is the vine. So kung siya ang vine,
Tayo yung branches. Pag humiwalay ka sa vine, ano mangyari? Pastor Rulya, sinasanay ko na. Ha? Anak ka ng pastor eh. Oh. Di ba? Pag ikaw ay vine, ikaw ba yung vine? Hindi. Branches lang tayo, tama? Pag humiwalay ka sa yung branch humiwalay sa vine, ano mangyayari? Maluluoy. Ano sabi ng John 15:1? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang siyang may-ari ng ubasan. Siya yung husbandman. Okay? At bilang mga sanga ha, S, hindi T. Mga sanga. Baka magkamali ng dinig. Sabi ng verse number 2, ang bawat sanga na hindi nagbubunga, listen to this, aalisin ko. At bawat sanga na nagbubunga, listen to this, ipepurge. Meaning, pag may bunga ka, ipipurge ka. Anong ibig sabihin ng purge? Pupurgahin. Hindi ka exempted sa hilo, sa lahat. Tama? Hindi para saktan, kundi para lalong magbunga. Hindi dapat sasabihin, nag-soul winning naman ako ah. Bakit merong ganire? Nagdala nga ako ng bisita. Nag-alay nga kami. Ipakita mo nga yung picture na pinadala ko kanina. Tingnan nyo ha. Kung ano yung picture. Ayan di ba? Umupo siya sa taxi. Winitnessan niya yung taxi driver. Ayan gamit yung cellphone niya. Ayun akala mo wala akong ebidensya ha. You see? Sunod. Pastor, nagamit po ni Jade ang operation ko kanina sa taxi na nasakyan namin. Salamat po sa pagtuturo. Isipin mo yung kasiyahan ng asawang babae na makita niya yung asawa niya, imbis na nangaaway, imbis na nanggugulo, nagso-soul winning. Amen? Jade, tumayo ka para makita ka nila. Yan ang may suot kanina. Yan, suot pa rin niya. Tama? Ayun Di ba? Parehong damit. Iba kausap. Di ba? Hindi yung pastor, tamo si Jay, di ba kausap, may katext na iba. Hindi ganon. Pastor, si Jade, meron siyang kamiting someone there, something. No. Ang pinakita, pastor, yung asawa ko nag-soul winning, tama? First time niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Upo ka na, Jade. Sa kasiyahan ng asawa mo, hindi niya mapigil talaga. Sabi ko, isusupresahin ko, ipapakita ko. Nanonood ka, Joel, di ba? Yan ha, yung katsismosahan mo. Yan ang magandang chismis. Amen? Isipin mo, feeling niya, wow, yung asawa ko. Isipin mo ha, pakita mo yung huling picture na nasa gilid siya. Paano niya nasa likod siya ng taxi, ha? Nasa likod siya ng taxi. Paano niya, pakita mo yung huling picture niya na nakaanggulong gano'n. Ayan. Paano niya nakuha yung picture niya? Di gumanon pa siya, tama? Nag-e-effort pa talaga. Kukunan ko to sa gilid. Buti hindi pormeno yung kundi sulpak mukha nun doon sa... Kasi, kinuha ng picture, Meaning, si Jade, hindi siya perpektong asawa. Hindi siya magaling na manggagawa, pero yung mag-akay ka ng unang kaluluwa. Amen? Iba yun. Iba yun. Kanya, sabi ko sa kanya kanina, diyan ako nagsimula. Okay? Hindi ko inakala na sa pagsisimula ko ng Operation Go, ako yung gagawing Asian Director ng Operation Go ng Amerikano. Hindi ko akalain nung pumunta kami ni Ellen noong 2014, inaalok sa akin ng isang church. Dito ka na. Sabi ni David Wood, this will be your church, this will be your house, this will be your car, and this is... Sabi ko, no, David. I have to go back to Manila. Minali, I'm coming home. I have been to the streets of San Francisco.
I have been to Disneyland. I have been seeing the girls of... Ano tinatawag mo, cheat? Nagpapaliwanag ako kay David Wood. At sinabi ko sa kanya, hinahanap-hanap kita, Manila. Ang feeling ko ay sarap sa tenga. Ay mga nag-go back to the Philippines. May church na. Kasi nagulat sila sa ginawa natin. Tayo lamang. Sa ating ginawa ito na nagkaroon tayo ng tinatawag na application ng tinatawag na Operation Go. Okay? Ginastusan ko to ako, nagbayad nito. Not the church, kasi natuwa ako dahil ginawa niya yung soul winning. Kanya pagka ang cellphone ko, may naso-soul winning. Ayun me? Ilan na na-save sa cellphone mo? Anong ginagawa mo? Dito na me, where na you? Tapos hindi pa maintindihan minsan, nadadamay ka pa sa, you see? Ito, gamitin lang natin soul winning, tama? Kanya sabi nung David Wood, alam mo, you know what? You're my first choice and Brian Treadway is my second choice. Have you said that to him? Yeah, he knows. That's why he's, honored at me. He's threatened. I'm not a threat to him. You tell him I'm not interested. Imagine, ikaw ang gagawing direktor ng international. Kukunin ka, bakit? Kasi nakita nila, nag-akay ako ng unang-una, gamit ko yung Operation Go. Okay? Then tuloy-tuloy lang. I'm not looking for prestige. No, I'm looking for souls to be added. Kasi sabi ng Panginoon, herein is my Father glorified. Sabi ng verse 8, that you bear much fruit. Okay? So shall you be my disciples. Ito pa. Verse 7, ano sabi? Sa verse 7. Okay? Ano sabi sa verse 7? Naku, napakaganda. If you abide in me, and my words abide in you. Tama? Ano sabi? May answered prayer ka. You shall ask what you will, it shall be done unto you. Isa sa mga bunga, pag nanatili ka at nagbubunga ka, may prayer request ka, answered prayer lagi. Bakit? Kasi hindi ka magpe-pray nang ikalalayo mo sa Panginoon. Nagbubunga ka eh. Hindi ka magangarap na sana mamatay na tong asawa ko para makapag-asawa ko. Hindi! Sana magkamali ng pirma yung boss ko. No! Magiging puno kasi hindi ka pwedeng mag-akay nang meron kang tinatagong mali. Kanya pag gusto mo maging maayos, mag-soul winning ka. Kung gusto mo mawala yung pangit na ugali, mag-soul winning ka. You see? Doon ako bumait eh. Bakit? Ay, pag nakasama mo ako talagang lahat ng mura, abuti mo sa akin, lumaki kami. Kanya sabi ko, tama talaga na meron kong dugong hapon. Nang lola ko galing sa Yokohama. Bakit? Laging nakamura. Bargain. Ay, sinasabi ko sa iyo. And I thank God for that. Okay? Ano sabi ng verse number 5? I am the vine and you are the branches. Pag nanatili ka sa Diyos, magdadala ka ng much fruit. Ano sabi? For without me, you can do nothing. Sabi ko kay Janop kanina, kung meron kang plano, ano man yan, sa karir mo, everything, stay with God. Consider Him. Ask Him every step of the way. You're young. Ako, I'm 62, I'm still doing that. Lord, dapat ko bang pasukan to? Lord, dapat ko bang puntahan to? Ano pang sasagot ko rito? Ano ipupuntos ko to? Kasi baka mamaya magkamali ko. For without me, you can do nothing. That's why I always say, I want to do right. At pag nanatili ka sa Panginoon, hindi pwedeng mananatiling meron kang muhi, galit, puot sa isang tao. Kasi si Kristo'y tinatuwa ni Pedro, hindi inaway eh. Pinagbili ni Judas, ang tawag niya kay Judas, friend. Tapos ikaw yung galit, ngit-ngit, puot mo sa isang tao, hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi po pwede yun. Ano sabi ng verse 8 ulit? At narito ang aking ama ay naluluwalhati na kayo magsibungan ng marami at ito mapapakitang ikaw ay disipulo, tagasunod. Once you accept this fact, you're on the way to making your life meaningful and useful. Kanya sabi ko, Lord, ba't pa ako babalik sa dating tropa? Ba't pa ako babalik sa dating inuman? Sa dating puro
Puro sayawan at lahat. Nandun na nga kami sa German, sa Augsburg. Mayroong plaza. Anong tawag doon? Yung tumatumbling na nagsasayaw. Anong tawag doon? Yung breakdance. Breakdance. Andun sila. Nanonood. Naku, natetemp ako eh. Sabi ko, pambira, parang Lord, sana ako matim na, baka mamaya mag-breakdance, talagang nagagano nun sila, ang dami, palakpakan, pagkatapos magsayaw, kukuha ng magagano. Sabi ko, Lord, sana. Pinasok kami, sabi ni Irene, this is made of bronze, ganyan. Paglabas natin, nandun pa rin sila. Talagang yun lamang ko, parang sabi ko, parang gusto ko mag-breakdance eh. Parang gusto ko talagang sabihin na parang kaya ko ulit yun. Sabi ko, kakayanin ko ba to? Pinigil ko talaga sarili ko, dito lang ako bumigay. Sabi ko, Lord, wag, dyan na ako galing eh. I have a meaningful life. I have a useful life, not because I'm intelligent, no. Kasi I abide. At lahat ng tropa ko at barkada namin na hindi nagpatuloy, maghanap ka ng 62 na hindi umalis sa bisyo. Maghanap ka ng 62 na hindi umalis sa sugal. Maghanap ka ng 62 years old na hindi natuto ng Word of God. Kung di hiwalay, walang tigil ang gulo sa kanilang pagsasama. Laging may away yan. O kung hindi naman may sa away, nasa ospital. O kaya nasa dialysis na. O kaya naman, nasa ICU na kasi yung lungs niya tsaka kidney sunog na ng smoke at tsaka ng alak. Are you with me? I have been 42 years sober. 42 years. How do you become a branch? In Christ the vine. Paano? Aba, dapat maligtas ka. Tama? Dapat makita mo na you are a sinner, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Makasalanan ka, hiwalay ka sa Diyos, wala ka sa sanga, at wala ka sa tamang vine, mapupunta ka sa impyerno sapagkat we're damaged by sin. Sabi ng verse 23 in Romans chapter 6, for the wages of sin is death. Mapapahamak tayo, mapupunta tayo sa impyerno, pero may kalooban Diyos. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Namatay siya para sa atin. Ang kailangan mo lang gawin, tumawag ka, sabi ng Romans 10:13, for whosoever shall call upon them shall be saved. You have by faith, pag tinanggap mo si Kristo, a living relationship with Christ. Are you saved? Are you going to heaven? Tanong, namumunga ka ba? Kung si Ate Remy na simpleng babae, hindi perfect ang family, may 3 pastor na bunga na kilala ko. Ako, si Pastor Virgilio Ramos, at si Pastor Arnold Julian. Na buong ningning na sinasabi, yang nanay mo nagdala sa amin, o di kuya nyo ako. Oo nga no, o di kuya nyo ako, umayos kayo. Okay? Na may gawain sa Roma, Italia, may gawain sa Bologna. Are you with me? At sasabihin nung nakakilala namin si Rose, yung umalalay sa amin, Pastor, talagang si Ate Remy, tsaka yung si Lorna, at tsaka ako, kami yung lagi nagbibigay ng gospel. Pag tinignan mo sila, lalo na si Rose, ang trabaho niya, sabi niya, Pastor, ang hirap po ng trabaho ko. 5 yung kwarto, 5 sila, aalagaan ko, may mga anak, tapos ang sweldo ko maliit lang. Oh, lilinisin ko 3 hours, dapat lilinisin ko na. Oh. Yun ang trabaho nila. Mga domestic helper. Are you with me? May dangal ba sa domestic helper? Mas madangal yan kaysa nandudukot. Tama? Kaysa nambubudol. Are you with me? Now listen, hindi nyo alam minsan ang pinagdadaanan ng mga nanay nyo kung kayo'y merong nanay na OFW. You don't know what they're facing and what they're harboring and what they're, enduring. Andun sila.
Naglilinis ng bahay ng may bahay, nag-aalaga ng bata ng may bata, pero bakit? Para mapag-aral ka, tapos ikaw na pinag-aaral, hindi nag-aaral. Pabula-bulak-bulang mali, pag scrape ka, dapat mas matino ka. Pero anong ginagawa ng mga simpleng household people? Nag-aakay ng kaluluwa. Nagbubunga. Kaya sabi nila, Pastor, si Ate Remy ho, nagsimula rito sa Bologna. Pastor, siya ho rito. Sabi ko, alam mo kako ikaw, kung naging lalaki ka, siguro pastor ka namin. O kung kaya pumayag si pastor, na ang babae pwedeng preacher. Oh. Ganon din, pati itong si Lilibet, ganon din. Oh. Kanya lang, mga babae kayo eh. Pero kita mo, kahit saan sila pumunta, pag binanggit ako, sabi, oh, pupunta pastor ko dyan. Sasalo, bakit? Malaki ambag ni Ate Remy dun eh. Nenet, ganun ang nanay mo sa Italia. Malaki ang bag sa mga churches. Siya yung hinahanap, si Lilibet. Siya yung pinaka-treasurer ng Rome Baptist Church. You see? Sabi niya, where is your membership? In Bible Baptist Church of Pasay. It's not perfect, but that is my church. You see? You're not simply a member of a religious group. You are a living branch in a living vine. At pag ikaw ay nanatili, you yielded to Christ. A living union was formed between you and the Lord. Meaning, yung dumadaloy sa Panginoon, dadaloy sa iyo. Kung paano ang sanga gets life from the vine. So the believer gets his life and his meaning in life from the Lord. Kanya hindi ka dapat ma-confuse. Hindi mo pakikinggan yung sabi ng kaklase mo, sabi ng kasama mo, sabi ng boss mo, sabi ng ibang tao. No! Hahanapin mo halaga mo rin eh. Hindi dito. You're a child of God. That's why I always say, di ba? Okay? I am a Baptist or a child of God who happens to be a student. Say that. Lahat ng estudyante, I'm a child of God and a Baptist who happens to be a student. Sa lahat ng nagtatrabaho at professional, okay? Sabihin mo to, I am a child of God and a Baptist who happens to be yung profession mo. Am I right? Kanya sabi ko sa inyo, if the world is sitting, the Baptist should be standing. If the world is standing, the Baptist should be outstanding. If the world is outstanding, the Baptist should be the example. Do you understand me? Yan ang mentality na meron kami ng mga young people kami. Ginagalingan ko not for me, but because I'm a child of God. So ano nangyayari? 12 sa mga bunga ko nagpapastor. You see? And there are some people will come to me. Naranasan niya ni preacher rin, naglalakad kami. Magandang gabi, pastor. Hoy, good evening. Taga saan ka mo? Mga taga Maladikman, pastor. Mga Maranao kami. Oh, that's good. Pero mga Bible student na kami, pastor. Pero mo, Muslim. May lalapit sa iyo, pastor. Are you Pastor Sauko? Yeah, I am. Why? A lot of people told me that not to go to Bob Anton and to you. Why? Because Bob Anton got saved. Okay. So now, what's the issue? Pastor na po ako ngayon. Ikaw pala nagdala kay Bob Anton. Ano lang ginawa ko? Nag-win lang ng kaluluwa. One soul at a time. One family at a time. Knocking on doors. Giving out gospel tracts. Trabaho natin mag-akay. Trabaho ng Diyos magdagdag. Are you getting life from the vine? If you do not have this living union with Christ, you cannot bear fruit. Kanya kung halimbawa, magaling ka, matalino ka, maayos ka, maganda ka, maputi ka, pogi ka, matangkad ka, pero wala kang bunga, you're not in union.
Malalamang ikaw ay talagang disipulo pag ikaw ay nagbubunga. Yung bahay mo ginagamit mong Bible study at may nadadagdag. Okay? Fruit is the result of life. Pag may bunga ka, yan ang palatandaan na may buhay sa iyo. Ano sabi sa verse number 5? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya'y magbubulot ng maraming prutas sapagkat kung wala ako, walang mangyayari. Ang pinakamagandang hanapin ng Diyos sa iyo, hindi yung dami ng bank account mo, hindi yung dami ng GCash mo, hindi yung dami ng pamilya mo, hindi namin yung delivery mo, kundi yung bunga na meron ka. We need to have fruits. The reason God saved you, the reason what God saved me, so that we may bear fruit in the world. Kanya pagka nagbubunga ka, wala kang panahon sa chismis, wala kang panahon sa sayaw-sayaw, wala kang panahon sa social media. Ang trabaho mo, galingan mo, kasi you represent the Lord. Para nang sa ganun, yung nanay mo, yung tatay mo, makita, ba't ganun ang anak ko? Dati pasawa ito, ba't ngayon blessing na? Dati ito lasing, ba't ngayon matino na? Dati ito mahalay, dati nakalabas lahat ang mga ganito, ba't ngayon ganyan na? Kasi natuto, bakit? Kasi nag-aakay ng kaluluwa, hindi na sumasagot, hindi na hindi na nang-aaway. Okay? Bakit? May bunga. We are living in a hungry world where people are starving for spiritual reality. Gutom sila eh. Di ba? Ang gulo na sa Senado, ang gulo pa sa Kongreso, ang gulo pa kahit saan. Sa sila kukuha. Tapos ikaw pa nakasama. Tapos ikaw dapat ang bearer ng good news, ikaw pa yung bearer na. Huwag kang lumapit yan ha. Ganito yan. Huwag kang no. If you have nothing good to say, shut up! I would rather be a candle that will bring light to a dark world than the one who blow the candle. I would rather be a pencil that will write happiness or an eraser that erase the sadness. I would rather be a bridge that connects people than a wall that separates people. That's why I can work with any person. Hanapin natin kung saan tayo pwede. Marami tayong hindi pagkakasunduan. Tingnan natin kung saan tayo pwede magkasundo. The branch does not bear fruit for the branch to eat. May nakita ka bang bunga? Ito, si MK, doon kami tumira sa kanya. Sabi ko, hi, what is that? Well, these are my strawberries that I harvest in our plant. Okay, then I make it as gel. You taste it. Oh, that's nice. I give you bottles. Binigyan pa ako ni Usha ng ganun din. Tanim nila ha. Tapos inani. Ginawang gel. Fresh. Sabi ko, this is nice. Sabi ko, I am about to ask you, Michael and MK and Usha, why did you leave far away from the city? City is so distracted. Here, sabi ko, can I tell you something? I can hear the chirps of the bird. I can hear the flow of the water. It's awesome. It's clean. It's beautiful. You see? Then dumaan kami sa Autobahn. Yung kalyeng walang speed limit. Pangarap ko yun eh. Yung doon ka magdadrive. Walang speed limit eh. Sabi ko, tol, pambira, ang dami ko nakita mga GS150. Sana kinuha ng video. Ang tutulin, paano mo kukunan? Pero nakarating ako, ang ganda. Ang sarap. Pero wala akong nakitang puno na namunga na siya kakain. Pag namunga ka, iba makikinabang. Are you with me? The same thing. It is one of the greatest joys of life that you share fruits with other people. Hindi pa kamig. That is why we are here. Fruit bearing is a beautiful process.
Kaya pag hindi ka nagbubunga, hindi mo naiintindihan yan. Pasok dito, labas dyan. 12 times sa John 15, the word uses the word abide. Bakit? Because abiding is the secret of fruit bearing. Pag hindi ka nanatili, walang mangyayari. The branch does not bear fruit kasi nag-struggle siya. No, the branch bear fruit kasi nag-abide siya, nanatili, nanahan. At whatever happens to the branch, to the vine, happens to him. If you were to walk through a vineyard, you will not detect attention and struggle among the branches. Halimbawa, ito'y totoo talaga. Hindi makikitang itong vine, nakikipag-away sa branch. Ba't ka dumidikit sa akin? Umaliyo ka! Walang ganun. Wala. Okay? You will discover a calm, confident, resting, and abiding as the branch draw their life from the vine. Ba't dito mo ako lalabas sa taas ako? Walang away na gano'n. Wala. In the Christian life, there is a difference between union and communion. When you trusted Christ to save you, the Holy Spirit united you to Him in a living relationship. Nagkaroon ng union. Am I right? You become a branch in the vine, a living union was formed. Pero itong once in a lifetime union na to, ito yung basihan ng communion. Pag minintain mo ang moment by moment fellowship with the Lord, so yung buhay niya is shared with you, hindi pwedeng hindi ka mamunga. Oh. Ano sabi mo kanina, Luz? Pastor, pwede pala yun? Ano pwede? First time kong inimbita si Benji. Umattend. Tapos na-save, nagpabaptize. Pwede. Winitisan ni Doc Joven eh. Oh. Nagulat ako, pastor eh. First time. O di alagaan mo, bunga mo yan. Hindi mo pwedeng bayaran yung kasiyahan, kagalakang meron naramdaman si Luz kanina. Nung makita niya yung kanyang kapatid, binitbit niya, at yung kanyang hipag, binitbit niya, parehong nag-profess, ang kagandahan lang doon sa kapatid niyang si Benjamin Cachola, nagpabaptize. Iba yun. Iba yun. The branch that tries to go it alone will never bear fruit. Kanya pagka ikaw ay sanga at dumidiskarte ka ng hindi kasama ang vine, hindi uubra. Hindi uubra. Maraming tao by nature tahimik, unassuming. But this attitude is not about humility. Marami naman tao optimistic, effervescent, pero hindi ibig sabihin na may Christian joy siya. How can you tell the difference between an optimistic and a person that is quiet and unassuming? Two ways. First, when you're abiding in Christ, magpuproduce to ng spiritual fruit. Yung higit sa kakayahan mo at higit sa alam mo. Pag tinanong mo ko, paano mo ginawa yun, pastor? Na nagkaroon ka ng 12 pastor na bunga? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, I yield, I abide. One soul at a time. Second, because this is true, when there is spiritual fruit, God gets the glory. I always say, nung mawin ko si Malu, yung mga tao, member kayo ni Pastor Fajardo, ha? Hindi ko kayo member. Siya ang pastor, hindi ako. Bunga ko kayo, pero si pastor ang pastor nyo. Hindi ako. Wala akong karapatang mag-claim. Natuto kay pastor, as Pastor Fajardo preaches, I listen, and as I listen, I was asking myself, paano ko ikakapit yung turo at aral niya sa pagtatrabaho ko, sa pag-aaral ko, pag nasa bahay ako, pag nasa palengke ako,
Paano ko ikakapit ito? Kanya tinitignan ko siya lagi, Lord, how can I apply this sa buhay ko? Anong kailangan kong baguhin? Anong kailangan kong iwan? Anong kailangan kong alisin sa sarili ko? Ano yung mga dapat kong isuko? Bakit? I don't want just to live. I want not just to sit. I want to contribute and make a difference. And I thank God. Sabi ko, Lord, salamat po. Kanya, yung lakad namin dun sa Augsburg, Germany, sabi ko, alam mo ako, Pastor James, anak, I really appreciate what God did. Imagine, chairmans appreciating Filipinos. Lahat ng magandang kotse nasa kanila, tama? Durable, everything. Sabi na, Pastor, we would like you to come back. No. I have to go home. Why? How can I come back if I'm still here? In God's time. Okay. Thank you. But we like the time. No. Sabi ko lang kayo sa pastor, yung pinrich ko sa inyo, introduction lang. Ikaw na magtuloy. Introduction lang? Oh, 4 na oras. Alam mo ba't 4 na oras? Lahat na nag-forward, pinag-pray mo. Sabi ko, pero lahat na nag-forward, pinag-pray mo. Hindi pwede sa church namin yan. Bakit? Ano ba, ngayon tayo, nag-forward ka, ha? Sabi ko sa'yo, 11:00 na ng tanghali, ng gabi, nagpe-pray pa tayo. Isa-isa! Lalapit sa yung German, magpe-pray ka, may interpreter, i-interpret niya, sasabihin sa'yo, pag pinag-pray mo siya, kailangan huminto ka dahil i-interpret niya naman din eh. Then sabi ng isa, nung Charlie, Pastor, thank you. I've been in a church, but I felt I'm just an attender, not a member. Okay? So what is your decision? I'd like to be a member. Talk to your pastor, James, halika. May sasabihin siya sa iyo. Okay, sabi ng isa, Pastor, I'm new here. I don't know. But I came here, I'm looking for a church. This is your church. Gumaganon pa siya. Let me pray for you. Gumaganon pa. What is happening? I'm filled with the Holy Spirit. Gumaganon. So, gusto siya, parang yung, gusto ko nang gawin yung ginagawa nung nakikita ko doon kay Bilarde. Pangalan ng Panginoon! Gumaganon pa eh. Sabi ko, pambihira. Parang gusto ko na maging karismatik. Panginoon, sa pangalan mo, pinalas ko mga demonyo dito. And people that are watching, sabi na, Pastor, okay ka lang? Bakit? Ang ganda ng nangyari. Sabi ko, no, it was beyond me. Paano ka maiintindihan Tagalog ka? German sila. Hindi ka? Oh. Putot ka, matangkad sila. Lagi kami nakatingin ganun eh. Oh yeah, yes. Oh. Parang o saan tangos pa ng ilong. Oh. Palagay ko itong daliri ko hanggang sa matay. Sa laki ng butas ng ilong eh. Samantalang tayo talagang, But they were so amazing. You know why? I learned to abide. Tanong ko sa iyo, sa pagsusolo winning mo, does God gets the glory? Sa training mo, sa operation mo, does God get the glory? Pag may spiritual fruit ka, dapat ang nakakakuha ng kalutian, Panginoon. Tuloy lang. Soul winning lang. Invite lang. Yung bang makikita ng mga tao that God is working in your life, doing in and through us, na hindi natin pwedeng magawa. Sabi ng mga tropa, yan, wala ka na naman. Ano nangyari? Yan. Dami na naman tayong sasagutin. Wala ka. Naalala mo noon dati, wala ka rin, nasa Korea ka, may nangyaring ganyan. Sa tuwing wala ka, may nangyayari. Nandyan naman kayo, ba't hindi kayo sumagot? Ay nako, ikaw lang yun, ikaw lang. Sabi nga ni Jeff, tsaka ni Ems Dad, alam mo, pagkatapos ng meeting na ganito, mag-isa lang si pastor doon, walang kumakausap. Nagtakbo na yung mga pastor. Sabi ko, nararamdaman niya, wala ako. Kasi, at ganitong oras na tapos, ito, sabi ko, well,
Bawi tayo. Tingnan natin what we can do. I ask you. Have you been in a situation na alam mong hindi pwede, pero naging pwede kasi nag-abide ka? Ha? The Holy Spirit can use personality traits. Kagaya ng tapang ni Peter, kagaya ng self-control ni Paul. Pero gagamitin niya yung mga traits na yan when we learn to depend upon God, not on our personality trait. Yung courage ni Peter, muntik na siyang maging murderer. Bakit? Kinuha niyo yung tabak, tinagpas yung tenga ni Malchus. Naalala niyo? Nung hinuhuli si Kristo. So how do we remain connected to Christ? How do we receive His strength and bear much fruit? Ano sabi ng verse 4? Abide in me, and I in you. Kung paano ang sanga ay hindi pwedeng magbunga sa kanyang sarili, maliban na manatili sa vine, ganon din ikaw. Dapat manatili ka. So, anong kailangan gawin? Letter A, by surrendering and yielding to Him. Hindi ka lang dapat save, dapat surrender and yielded. Hindi ka lang dapat nakalista ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dapat surrender. Ano sabi ng verse 4 ulit? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa iyo. Kung paano ang bunga hindi pwedeng magbunga sa kanyang sarili, malibang ito ay nakakabit sa puno, hindi rin kayo magkakaroon ng bunga, malibang kayo'y manatili. Kanya ito, bilang high school, bilang elementary, bilang college, bilang graduating, bilang mga professional na, patuloy kang manatili. Huwag yung nanatili ka nung elementary, high school, nung nag-college ka, wala na, wag! Nung nagtrabaho ka, hindi ka natin, wag! Sayang. Dapat bawat bahagi at bawat phase ng buhay mo. I started when I was 19. I'm 62. And every stage of my life, isa lang ang pwede kong sabihin, I choose to surrender and yield to God. Lord, naalala yung kanta natin, no longer mine, but yours. No longer me, but you. All that I have, all that I am, I give it gladly, Lord Jesus, to you. Lord Jesus, to you. Somebody asked me, why are you not eating, Pastor? Do you want to have physical fitness? No. Because I want to be healthy for the Lord. Why are you not drinking or eating this thing? Because I want to glorify God in my body. Hindi ko na pwedeng balikan pa yan. Why are you peaceful? Because I was a violent man. Before, pag tinignan mo ako, anong tinitingin mo sa akin? Gulpihan yan, awa yan. You don't even raise your voice on me. You don't even near come me, gugulpihin kita. Ba't ngayon nagtataka sila, binabash ako, inaaway ako? I'm not saying anything. Why? I learned to say, Lord, not me. Hindi na ako manunumbat, hindi na ako mang-away, hindi ko nasabihin to, no. Ang sinasabi ko, they're good, they're right, I'm wrong. It's okay. Kasi, nagtaka sila. Sabi nga nung isa, speaker siya somewhere in Mindanao, sa Jensen, kung saan nagkaroon ng lindol, ng linog, dati. Sabi ko, may speaker ka? Opo. Sabi ko, mag-ingat ka. Hindi po, Pastor. No. Kasi mag-ingat kasi alam niya, tropa tayo. Bakit? Pag may nangyari sa kanya, iisipin niya, pinatira ko sa'yo. Tama? Alagaan mo. Yan pupunta sa'yo, bilhin mo, basher ko to ha. Talagang paninira lahat, inuupakan ako. Pero ko inaway doon. Bakit? I abide with Christ. Sabi ko sa kanya, diabetic yan. Pag diabetic yan, hindi pwede kahit ano, ito yung pagkain. Pinadalan ko. Di nung kumakain na yung speaker. Sabi niya, ang sarap ng pagkain. Pang diabetic to Tatapating kita, Pastor Tumawag si Pastor Joey. Sino Joey? Joey Sako. Ano sabi? Alagaan daw kita. Bakit? Baka sa pastor ka Bakit? Acts 5:38, anong sabi ng Word of God? Acts 5:38.
Okay? Pagka yan ay hindi sa Diyos, hindi magtatagal yan. Huwag mo silang basaanin. Let them alone. Kasi pag hindi sa Diyos yan, tao lang yan, it will come to naught. Kaya pipiliin mo yung kaaway mo. Pag yung kaaway mo hindi sa Diyos, hindi magtatagal yan. Tama? Aasarin pa sarili mo, hindi naman sa Diyos. Tama? Verse 39. Ngunit kung sa Diyos yan, hindi mo pwedeng talunin yan. Matatagpo ang kapangkaaway ka ng Diyos. Tanong ko sa iyo, yung sinisiraan mo, yung inaaway mo, yung hindi mo mapatawad, sa Diyos ba o hindi? Are you with me? Kung sa Diyos yan, you cannot overthrow them. You will be found fighting again. Ikaw ang tama, siya yung mali. Ikaw ang parurusahan. Bakit? Kasi inaaway mo eh. Choose your battle. You see? Pag hindi sa Diyos yan, hindi magtatagal yan. Pag sa Diyos yan, inaway mo, anong sabi? Hindi mo pwedeng i-overthrow yan kasi matatagpuan kang kaaway ka pa ng Diyos. Ang dami mo ng problema, kaaway ka pa ng Diyos. Bakit? Tinitira mo yung anak ng Diyos. You see? Text lang magagalit ka, pinaringan ka lang. Ako nga tinext. Siniraan, pinulpito, pinagawayan, nandun si Doc Joven, nandun si na-preacher na nagpipreach yung tao, patay. Ako topic. Umalis ba ako? No. Nag-react ba ako? Na. Bakit? Tama naman sinasabi niya eh. Ba't ako matitisod? Sabi ko, pag lumabas ako rito, may kwento yan. Pag inawi ko to, may kwento yan. Ano kwento? Kwento mo yan, di masama ako dyan. I will abide. Kinain ko lahat. Mamayang konti, sabi ko, Ed, sandali. Hindi. Sandali, may sabihin ako sa iyo. Salamat sa preaching mo, ha? Kailangan ko yan. Eh. Gulat siya. Bakit? Tama ka, mali ako. Then all of a sudden, yung sinabi ko sa inyong pinadalan ko ng Rimino, pagdating ng Maynila, pumunta rito. Sabi ng mga men, Pastor, andyan ho si Pastor. Sabi ko, papasukin mo, inaasahan ko na yan. Pagdating doon sa lounge, sabi niya, ba't mo ginawa yun? Ano yun? Ba't mo ako inalagaan? Ba't mo ako pinadalan? Ano gusto mo, awayin kita? Hindi ka man mananalo sa akin eh. Pero hindi na inaasahan, magiging mabait ako. Ba't ako naging mabait? Dahil mabait ako? Na! Salbahe ko. Biula, salbahe ko. Mumurahin kita nang hindi mo kayang kainin. Kaya kitang insultuhin. Major ko yan eh. Pero I choose not to. You know why? I abide with God. You see? Kaya ko magnakaw. Magaling ako. Talo ko si Lupin. Babalik pa ba ako doon? Babalikan ko pa yun. Pag nalingat ka, kaya kong kunin yung gamit mo. Yan lang tanong ko, will I glorify God? You see? No. Kaya ko manakit. Tanong, why would I do that if I abide with the Lord? Kung gusto natin maging fruitful as a believer, kailangan matuto tayo mag-abide. Paano natin gagawin yan? Historically, meron dalawang kaisipan na na-develop to answer that important question. The quietist and the activist. Okay? The first group says, you do nothing. Wala kang kailangan gawin. Just yield and let Him have His way. Yield ka lang, yield. Di ba? Mag-surrender ka. At hayaan mo siyang gumawa sa buhay mo.
Christ lives in you, and He wants to use you the way God uses the gloves. Let's pretend that this is a glove. Nakalimutan ko. Dalhin yung glove. Okay? Kaya bang kunin yung motorcycle glove ko? Takbuhin mo na. Ngayon na. Okay? Nakalimutan ko dalhin. Pasensya na, senior citizen na. Oo. Na-miss ko nga yung flight ko eh. Di ba? Mag-surrender ka lang sa Diyos, siya yung kikilos. Tama? All the glove has to do is to surrender. Pag ginawa ko ng glove ko at pinindot ko na yung brake, susunod lang yung glove. Pag ginawa ko na yung glove ko, nakasuot siya at pinindot ko yung clutch at binaba ko na yung ganon, and by the way, Moreng, thank you ha. Nakita ko kagabi yung bagong selector ng Pan-Am ha. Binuksan ko, pinindot ko. Isang pindot lang. Kanya lang yung baterya, patay na. Pero umikot siya. Sabi ko, wow, ang ganda. You see? Dahil, sabi ko, thank you. Ramil, thank you. Okay? Yun lang gagawin ng gloves. Magsabit lang. Tama? Oh. Trabaho lang natin mag-yield. Mag-surrender. Magpasakop. Okay? Yun ang glove eh. Diba? Hindi pwedeng kumilos yung glove ng wala. Okay? The second group, not on your life. Pag mayroong ibang nagsasabi, hindi sapat ang pagsubok lamang. Bilang mananampalataya, kailangan nakikipag-cooperate ka sa Diyos. Bagal mo naman, boy. Bakit pagpapunta ka Marikaban, tulin mo? Miss mo na ako, no? Sa una, mag-yield siya. You know me? Kung saan gawin ng anak, doon lang siya. Okay? Pero yung second thing, sabi niya, hindi sapat ang pagsuko lang. Bilang manampalataya, dapat makipag-cooperate ka. We're not dead gloves, but living people. Okay? Ibig sabihin, God never violates our personality and forces Himself to us. Tama naman, tama? Hindi niya gigi, tama? Ako, sangging choleric ako eh. Ikaw, phlegmatic or melancholic, whatever. Okay? Tahimik ka. O kaya madaldal ka, o kaya strong ka. Hindi ka niya babaguhin. Ang kailangan lang natin, we yield, but we must obey as well. We must actively read the Bible. We must pray, worship, and do all. Yun lang ang sinasabi ko. Yun. Surrender is important. Okay? Kailangan makita natin, cooperation is important. Nag-surrender ka, makipag-cooperate ka. Kailangan natin ng surrender, kailangan natin ng kooperasyon. Abiding is not a passive thing. Kagaya ng glove sa kamay. Because the glove does not have the intellect, emotion, and will. A person does. Itong glove na to, walang damdamin to. Tayo meron. May utak tayo. May damdamin tayo. Okay? Pag nag-abide ka kay Kristo, hindi passive na wala na tayong gagawin. Hindi rito isang bagay na kaya nating gawin sa sarili nating lakas. Hindi tayo nagiging fruitful dahil may sarili tayong effort, talino, at diskarte. Ang bunga ng gagaling kay Kristo, hindi sa atin. Pero kasabay nito, tinawag tayo ng Diyos na tumugon sa Kanya. At habang ibinibigay natin ang buhay natin, ang lakas, tayo naman, kusang lumalapit, sumusunod, at nagtitiwala.
Ang sanga ay hindi kailangan piliting mamunga. No. Ang kailangan natin manatiling nakakabit, nakakafate sa puno ng ubas. Kapag nanatili itong nakakonekta, natural magbubunga yan. Okay? Ganon din tayo. Habang tayo ay sumusuko sa Panginoon, kay Kristo, mas lalo tayong nagdedepend sa Kanya. Mas lalo niyang pinupuno ang ating buhay ng Kanyang kapangyarihan, ng pag-ibig at kapayapaan. Kanyang susi ng fruitfulness. Hindi trying hard, but abiding deeper. I ask you, do you want to bear fruit? Abide. Laliman mo. Huwag lang umatin ng umaga. Huwag lang yung bumating ng gabi, ng hapon. Huwag lang umatin ng group meeting. Laliman mo. Mag-involve ka. Yun lang ang ginawa ko eh. Wala akong kakayahan. I cannot match with Tony Villesa, Dong Lo. I cannot even match with. They're good. They're wonderful. But I'm gonna do what I can. Araw-araw sinasabi ko, okay? Lord, sumusuko ko sa iyo. Hindi ko kayang mamunga sa sarili kong lakas. Ikaw yung source ko. Ikaw ang strength ko. Tulungan mo akong manatili sa iyo, sumunod sa iyo, at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Kanya nga dahil sa pananatili ko, yung gusto kong makipagmurahan, hindi na. Yung gusto kong makipag-away, hindi na. Yung gusto kong sumagot, hindi na. Bakit? Nanatili na ako eh. You see? Yung pwede kong magreklamo, hindi na. Bakit? Ang bait na ng Diyos, magre-reklamo pa ako. Kanya pagpatuloy tayong nagsusurrender, nag-yield, makikita natin yung bunga natin ay bungang makadiyos na buhay, kusang lalago para sa kanyang kalutin. Magugulat ka, paano nangyari yan? The glove can do nothing but to surrender. On the other hand, abiding is not an active thing. We must learn to manufacture the experience. Bawat isa mayroong spiritual formula for you to follow. A plus B plus C equals D. No. But the formula for spiritual life, hindi yan neat. Surefire yan na mayroong chemical formula at parang cake recipe. Ano sagot ni Paul? Philippians 2:12, ano sabi? Kanya nga mga minamahal ko, kung paano ako'y laging sumusunod, hindi lamang sa presensya, lalo na pag wala ako. Ano sabi? Work out your own salvation. Meaning, ipakita mong ligtas ka. May takot at panginig. Meaning, wala si pastor, wala yung grupo mo, maayos ka. Hindi ka nakikita sa trabaho, hindi ka nakikita sa eskwelahan, maayos ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Okay? Anak ka ng Diyos. Okay? Philippians 2:13, anong sabi? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa iyo sa kaisipan at gawin yung kanyang mabuting naisin. God works in and God works out. As we surrender, God works in. As we obey, God's work out. Nakita mo? Pag nag-surrender ako, God's work in. Binago niya yung loob ko. As I obey, God's work out. Makikita, ang tanong ko sa iyo, are you obeying? Are you surrendering? Ba't matigas pa rin ang ulo mo? Ba't pasaway ka pa rin? Okay? Abiding involves keeping in fellowship with the mind. When was the last time you enjoy reading the Word of God? Okay? Imagine, ha? For 24 days na nasa Europe ako, 3-4 na beses lang ako nakapag-post ng workout ko. Hindi ko dinala yung TRX ko eh. Bakit? Mabigat. I have to maintain yung 24 kilos na dapat na bagahe. Mahigpit sila eh. Dati 40 kilos yun eh. Ginawan 25. So doon lang ako. Anyway, katwiran ko, araw-araw man naglalakad kami. Yun na lang. Okay? Hindi ako nakapag-workout. Pero hindi pwedeng hindi ako nagbasa ng Bible. Hindi pwedeng hindi ako nag-pray. Hindi pwedeng hindi ako magsosoul winning. Are you with me? Hindi ako nakapag-workout. Literally na pinos ko. Pero araw-araw nagpipray ako. Araw-araw nagbabasa ako ng Bible.
At pag may pagkataon, nagsosoul winning ako. Sasadyain ko yan. Are you with me? And this is something I want you to understand. Abiding involves spending time with the Lord in meditation. If you abide in me, and my words abide in you. Ano sabi? Verse 7, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If you keep my commandment, sabi ng Panginoon, yung pag-ibig ko mananatili. Ano sabi ng verse 10? If you keep my commandments, iningatan mo yung utos ko. Verse number 10, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's love and commandment and abide in love. You cannot keep God's commandment if you do not know them. Paano mo gagawin yan pamumuhay kung di mo alam ang commandment ng Diyos? Okay? You cannot know them personally apart from the Word. Kanya sabi ng Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. I ask you, as we close, are you like this glove that yields? Are you like this glove that obey? When you surrender, God works in. When you obey, God works out. Nakikita ba ang Diyos sa'yo? Okay? We need to show that God is working. Kasi nanatili ka. You're not the same person anymore. You're not the same woman anymore. You're not the same son and daughter anymore. Makikita yan. And every time my schoolmates and my batchmate and the people that knows me, they said, laki na pinagbago mo? Yeah. I'm always okay na. Imagine, nasa Europe ka. Nakita mo lahat, but you don't want to buy, you don't want to. You see? Why? I'm satisfied with what God has given me. Okay na ako. Masasarap ang pagkain nila, but I don't eat. Only at night. Bakit? I'm okay. I'm content. Hindi mo ako madadala. Kanya ito yan. Huwag mo nga hayaan na may magdidikta sa'yo ng activity, kilos, gawa na hindi maluluwalhati ang Diyos. Dito yan. Kanya hanapin mo yung halaga mo dito. Dito. Lord, ito bang gagawin ko? Ito bang sasabihin ko? Ito bang linyahan ko? Ito bang pag-aaral ko? Ito bang trabaho ko? Naluluwalhati kita. Dito mo hanapin. Huwag dito. Dito, may mambubudol sa iyo. At pag nakita niyang kumagat ka, uutusan ka niyan. Gawin mo ulit ito. Gawin mo ulit ito. No. Dati na akong nandito eh. Pag sinabi ng mga leader ko, nakawin natin to. Nakawin natin. Pag sinabi nito, gulpihin natin. So, uto-uto ako eh. At so, ang tanong ko, kung naging uto-uto ko, kina Resty, kina Tani, naging uto-uto ko sa mga leader ko, ba't hindi ako maging uto-uto sa Diyos? Eh, napabuti pa ako. Amen? Oh. Pinili ko, dito ako susunod, hindi dito. At nung ginawa ko to, ngayon, 43 years after, pag tinitingnan ko yung sarili ko, I am more disciplined, I am more calm and peaceful, not because I'm okay, because I'm a child of God in the middle of my battle against sin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Si Sofio, pag kararating lang yan, galing sa Italia, ay Europa. Pag umuwi dito yan, laging linyahan yan. Pag nakakita ng Pilipino, ba't ang daming pangit? Salbahe itong kumutin to eh. Ba't ang daming pangit? Kasi pag nagtagal ka talaga doon, parang kasalanan ng pangit sa kanila. Ay talagang sabi ko, bakit? Kahit saka tumingin, ang gaganda! Ito, ang mga magnanakaw doon at mga pickpockets, hindi mo akalain, dito pag pickpocket to, talagang pickpocket dahil madusing, dugyot, madumi. Doon pag nakita mo yung pickpocket, ang gaganda. Kaya sabi niya, Pastor, ingat ka, may mga magnanakaw. Oh, sige, di bantay ako, bantay. Mamayang konti, siya na nadukutan. Siya na nalakawan. Bakit? Nalingat!
Pag lagi ka nakatingin sa phone mo, distracted ka. Okay? Kaya pag nakasakay kami sa tram, lahat, tuyo lang ako. Tingin lang ako doon. Bakit? Kasi minomonitor ka nila eh. Pag nadidistract ka, ikaw ang number one target nila. Pinag-aaralan na kilos mo. Okay? At hindi mo malalaman kung sino magnanakaw kasi bakit? Ang gaganda. Ang popogi. Okay? At habang naglalakad kami, ewan ko kung sa France yun, naalala mo, nalakad ako. Sabi ng isa, hey, I like your watch. Belgium. Pero malakating kami ng Belgium. Oh, naglalakad kami doon, sabi nung isang nakagiinuman doon sa gilid, I like your watch. It's a gift. Napansin yung watch ko? Oh, hindi naglalakad lang naman ako, tinitignan ko yung paligid ko. Nakita pa yung watch ko, yung bigay ninyo. Nung 30th anniversary ko. Sabi ko, it's a gift. Okay. I like it. Good. Tinignan ko, baka sumunod eh. Malalaki sila. Malit lang ako. Sabi ko, bahala ka. Hawak-hawak ko yung tactical pen ring. Hawak ko yung tactical pen. Pag ito talaga, talagang sasaksakin ko to. Bakit? Regalo to ng church. Tapos nanakawin yung sa akin. Bali kayo. Papatol din ako. Iniisip ko naman, paano pag inimbestigahan ako? Paano sasagot ko? Naku, patay tayo. See? Pero nakarating kami ng Belgium. You see? Nakarating kami doon. Sabi ko, Bok, konti na lang Netherlands na. Punta tayo. Bakit? Dadalahin ko si PRRD sa Dahig. Wag. Sabi ng pastor, kanya hindi ka namin dinala yan. Para sa susunod na punta mo, dyan tayo pupunta. Kamote ka naman. Dito na tayo, yun na! Pagbalik mo, ito talaga, pagkakataon ko na magsabi, binisita ko si PRRD. Di ba? Pinag-pray ko. Ayun, bakit? Pilipino yun. Whatever he did, he became the president of the Philippines. And let him face God if he's wrong. Are you with me? And we prayed for him. Are you following me? Talagang, alam mo, ikaw ang kulit mo ha? Sa susunod, Belgium, Netherlands na. Bakit ka ako sinarsabal pinapunta mo doon? Pastor, umalis kami ng 3:00 ng madaling araw para umabot doon. Nandito na tayo, malapit na. Sa susunod, kailangan bumalik ka. Tapos alam mo kung sabi nila? Kung saan namatay si Princess Diana. Sabi ko, alam mo ikaw. Pastor, dito namatay si Princess Diana. Diyan. Anong kinalaman ko kay Diana? Anong kinalaman sa Pilipinas diyan? Anong makikita ko diyan? Na nagpa-picture kami. Dapat doon tayo sa Dahig. Sa Netherlands, sumibira ka. Anong kinalaman mo dyan? Damatay si... pag tingnan mo, dami nagpupunta talaga. Tapos ando doon yung picture niya. Sabi ni Sister Didit, doon namatay o to. Punta pa si Didit, taon na pa siya doon. Tiring niya. Pero Dino, alam mo Dino, simula nung pumunta kami doon, ang laging iniisip ng tito mo at saka ni mama mo, ikaw. At saka si KD. Dapat nandito si KD, dapat nandito si Dino, dapat. Sabi ko, sige lang, sa susunod. Kasi dapat kasama sila eh. You see? Kanya lang yung tinatawag na consul, naging mahigpit. Na-delay yung papeles kasi pag bata, hindi pwedeng umalis. Pag tatay lang ang bitbit. Kailangan may consent na magulang at yung nanay aapir. At aapir, magpapatotoo na hindi tinakas nung lalaki, tama? Ganon kahigpit. Nasa Cambodia si Katkat. Are you with me? Sabi ko kay Dino, kapon na makita ko. Alam mo, sa 24 days na nagkasama kami ng nanay mo, ikaw lagi, kumakain na kami. Gusto ni Dino to gusto ni KD to
You see? Ganun kakamahal ng tatay ng nanay mo tsaka ni Tito Sophio mo. Habang natutulog, dapat dito natutulog si ano eh. Nung nagbubuhat na, dapat nandito si Dino para siya nagbubuhat eh. Dapat nandito si DKD para siya naghahakat eh. Dahil pagbaba, ako yung huling papasok. Isasalansan ko sa ilalim ng bus yung mga bagahe. Pero mo, 25 kilos lahat. Tapos meron kang 8 kilos na hand carry, lalagay mo sa salan. Tapos pagbaba, makikipag-unahan ako. Bakit? Para ako naman ang magsasalansan dahil baka may mga nagnanakaw. Di ba, baba, makipagsusikan ako. Isa-isa ko. Tapos hahatakin. You see? Eh, madalas walang elevator. Di bibit-biti mo pataas. Diyan, baba. Panik ko to. Sabi ni Didi tsaka si Pio, nag-exercise si Pastor. Sabi naman ni Nelen, kaya niya yan. Tindin ito eh. Di ko alam kung kakampi ko to si Ellen o kaaway ko eh. Kaya niya, yan ang workout niya. Pero panik-panaw ka na hagdanan ng tataas. Oh, tapos kukunin mo yung mga bagahe na panik-panaw ka, dito. Uunahan mo sila, dito na. Bakit? Napansin ko, ako lang ang bata. 78 si Sophio, 69 si Ate Didit, 64 si Ellen, 62 ako. Nasabi ko, dapat kasama talaga natin si Dino dito. Eh. Dapat kasama natin si KD. Bakit? Para may katulong ako magbitbit. Pero masaya ako. You see? O pag mag-check-in na kami, sila, Pastor, saan kayo? Doon. Bakit doon? Dapat dito. Kahit saan ako umupo sa aeroplano, papunta pa rin ako sa pupuntahan natin. Eh, mas komportable. Kayo na, anyway, matatanda na kayo. Diyan na kayo. Pero mauna na naman ako. Bakit? Isasakay ko yung kanilang mga bagahe sa overhead cabin. At pagpababa na kami, dyan lang kayo. Bakit? Ibababa ko yung mga overhead cabin. Okay? Sipin mo, paano ka pa mag-workout? Ikaw na taga-sarata ka ba? Are you me? Pero masaya ako. Bakit? Pinawisan ako, nahirapan ako. Blessing niya. Kahit nung huling pupunta namin mula sa Malfense, papunta ng Dubai, nasa dulong-dulo kami ng eroplano. Tabing CR at katabi mo Bangladeshi. Okay na yung tabing CR kasi pina-flush. Pero yung Indiano, hindi na pa-flush yung kilikili. You know what? Yeah. Good. Amen. Aampa kami sa kakabay pa. Okay, I'm okay. I'm done. Sabi ko, Sophio, yung bagahe ko, kasi pag na-late ka, sabi ni Didi nung umaga, Pastor, walang pasahero! Oo, tayo lang! Tayo unang-unang pumila, alas 10, ano ka ba? Wala! Eh, pasakay na, umihi, pumunta ng CR, di pila na naman kami. Eh, pagpasok mo, pag nahuli ka ng konti, wala ka nang lalagyan sa overhead cabin. So, yung mga bagahe namin, andun sa malalayo, hindi mo 88 ako, yung bagahe ko nandun sa 70, sa kabilang linya, dito, sa kabila, sisilipin mo, kumari, iihi ka, titignan mo, kung may nagbubukas, eh, hindi nakalak. You see? Pero tara, babit natin. Dito tayo, dito. Bit mo kami. Pero pagbaba ng aeroplano, isa lang laging hinahanap namin. CR. Bakit? Libre sa airport. Kasi, kanya lang yung CR ng lalaki minsan, doon sa dulo. Sila sa baba. Pero, it's nice. It's wonderful. Pero Dino, ikaw laging iniisip nila. Ganun ka kamahal ng mga nanay tatay mo. Ng kay pati si KD. Susubo na lang. Iiyak pa. Bakit? Si Dino, paborito to. Naalala si Dino. Pero pag nagbubuhat na, naalala ko si Dino. Dapat kasama si Dino. Kasi ako lang mag-isa talaga. Okay? Eto pa, titimbangin lahat. Titimbangin. Di may timbangan ka. Iaangat mo. O yan, 25. Ito. Di ikaw magtitimbang. Siya pag tinimbang mo, bubit-bitin mo ganon. Yung ano lang. Dapat nandito si Dino talaga. Pagkabigatan, naiisip kita. Pagkainan, naiisip ka nila.
Pag namamasya, naisip ka nila. Pag tatawid na at nawawala na, iniisip kita, si Dino, kayang hanapin to. Pero it was good. Pero ang ginawa namin, alam mo bakit? We show to them, we are a child of God. And we behave. Dahil kung hindi, may kuliti na kami. Katitingin sa magagandang tao. At meron ka ng, Lord, anak mo ko. Sabi nga ni Sofio, Pastor, mahal ang bra dito. Bakit? Mahal. Bakit? Walang nagbabre. Naunawaan nyo? So kung hindi ka saved, are you following me? Kung hindi ka saved, naglalakad ka. Kung hindi ka nag-aabide, naglalakad ka, nakatingin ka. Heard me? Buti sana kung wala lambra. Nakabuyang-yang pa. Lord, lead me not to temptation, but deliver me from evil. Amen. Nasa ulo ko tuloy yung Lord's Prayer eh. Our Father who art in heaven. Are you following me? Lord, anak mo ko, please, Lord. Yung tukso, kahit saan. Kanya pag hindi ka save at nandudong ka, biro mo ito sa Supilyo, Salbahe, pauwi na kami, may nakuha kaming parang van na magdadala sa amin sa Malprense. Pag sakay namin doon sa driver, sabi niya, ilang taong ka na rin eh? 27 po. Ilan na asawa mo? 5? Hindi po, isa lang. Bakit? Binago na po ako ni Lord. Okay. Pero kung hindi, marami siguro. Pero sinagot siya, hindi ako kasing pogi mo. Kasi pag nandun ka at hindi ka Kristiyano, mananampalataya, kakainin ka ng sistema. Iiwan mo asawa mo, iiwan mo yung pamilya mo, makikipagrelasyon ka sa kung sino-sino. Are you following me? And it's nice na nakakilala sila sa Panginoon. Pakiusap ha, sex is good, but sex is in the context of marriage. Hindi dapat nakikipagtalik ang babae at lalaki pag hindi ka kasal. No touch. Kung may syota ka na, no. Reserve it until the day you will be married. Di ba? Naalala mo, Junley, nung kinasal ka? Tama? Siya yung first kiss mo? Tama? Tama ako? Hindi yung, ikaw yung last person that will kiss me. Diyos ko. Are you following me? Anak ka ng Diyos. Are you with me? Anak ka. Preserve yourself. Abide. Yun ang goal mo. Yung hindi pinagdaanan ng tatay at nanay ko. Gagawin ko for the glory of God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Bigyan mo kami ng tagumpay. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sapagkat kayo po ang siyang nag-ingat at nagpala sa amin. Tulungan mo po kami that we will abide and bear fruitful abundantly. Kasi nag-surrender kami sa iyo at nag-yield kami sa iyo. Salamat po sa inyong kabutihan at kahabagan. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. I ask you, are you surrendered and are you abiding? Do you have fruits that remain? May mga bunga ka ba? I don't know. But if I were you, don't waste your life. Learn to say, Lord, I surrender all. Will you come at the altar now? God bless you. Hey, sit down. Hey, you are what? You are girl or boy? Boy. You are what? Boy or girl? You will become a man, right? You're a man, okay? Yes, you're a boy. You will become a man. Di ba, when you grow up, like your dad, okay? Pray tayo.
Lord, tulungan po si Bastian, si Regan, maging si Amara, pati po ang si Kapsa, pati si Baby, Mickey, si Mickey, pati po panginoon ito si Keith, Nike, pati po si Eden, pati si JN, lalo na po itong si Dalgan, Yeshua, at si Daniel. Kayo po magpalo po sa Panginoon. Bigyan mo kami ng tagumpay at biyaya. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. I want you to go to your family and pray.